mga kasinin powers. So ngayong araw, ngayong video na to, itong pinapanood mo, ay gusto ko lang magkwento about sa aking buhay. Pusa ko nga pala. Hello. Pangalan niya is ano pangalan mo? Kalimutan ko, shit. Joke. Pangalan niya is Queenie at lalaki siya. Oo, kasi akala ng mama ko nung una is babae. Clingy kasi. Baby pa kasi. So, hindi namin alam kung anong gender. Ayun. Queenie ang pinangalan pero lalaki. Anyways, ito na nga. Ang tagal ko nag-stop sa YouTube. Sobrang tagal ko nawala. Susunod pusa ko. Oh my god. So yun na nga. Sobrang tagal ko nawala sa YouTube. Almost, kasi alam ko 2019 ako huling nag-post eh. So yun, nag-pandemic na, hindi na nakapag-post. Yun, dagdag na nga yung reason na nag-pandemic, kaya napilitan na mag-stop sa YouTube. Kasi wala na maiisip eh na vlog, kasi mga vlog ko kadalasan dati is outside. Nasa school ako, kasama ko mga friends ko. Ayun. Nung nagbakasyon, syempre wala na masyadong rin mga content nun eh. Puro ML na lang, nag-ML vlogs na lang ako, gaming, ganyan. Pero nag-gaming, talaga, content. Gaming content talaga. Gumagawa talaga ako ng gano'n. Pero dagdag na rin yung dahilan na parang muunti yung views ko. So dahil muunti yung views ko, parang na-demotivate na rin ako mag-post nun eh. So sa mga reason, yung views ko na dahil bumaba, at isa na rin dahil pandemic, sagsagan ng pandemya. Ayan, kaya no videos for a while, no 1 year. Ilang years rin. Ilang years about, hindi ko alam actually ilang years. So yun, nagbalik lang ako biglaan. Titignan ko kung may manonood ba ng videos ko nung pagbalik ko. Yung una kong in-upload nung na-comeback video is Granny, no? Granny kasi favorite game ko siya nung YouTube era ko, nung nagpo-post pa ako, bata pa ako nun. Granny talaga yung una kong naisip i-post nung comeback ako. Kasi kaya Granny rin, siya eh, nostalgic siya sa akin eh, yung Granny. Ang pangit ka ng video ko kasi wala akong place na mapagkuhanan ng video. So nung in-upload ko yung video na yon, yung kuya ko nasa likod ng camera, pinapatahimik ko lang siya. Tapos hindi pa mapag-ingay kasi gabi na nun, around 11 or 12. Ayun, ganun kahirap para lang mapag-comeback ako. Kaya ako nakakakap kasi kulot ako eh. Naalala niyo? Kulot ako sa video ko natin, 10 facts about me. Muli programmer ko dun eh, 10 FACT, 10 fact. Number 9 na. Kulot ako, number 9, tama yun. Totoo naman. 10 fact about me. What the heck? So yun lang. Ano pa ba? Update ko lang kayo sa buhay ko ngayon. Ngayong 2024, yung date ngayon, banggitin ko muna. November, 2024. Wait, check ko muna. Okay, tama. Friday, November 29. So, aking ginawang kurso sa college. Kasi second year college na ako. So, kinuha ko music. Na-recommend lang siya ng president amin sa choir. Na-recommend na, uy, ba gusto mo music? Sabi ko, wala na akong choice. Kasi kung di ako nag-music, hindi ako mapag-aral.
Ayun. Pero nag-try pa rin ako na first choice ko kasi IT, Informational Technology. Tama ba? Tapos second, Psychology. Third choice ko yung Music. Pero yun, nakuha pa rin sa Music. Ayun. Mahirap na decision kasi unang-una, wala akong masyadong knowledge sa music eh. Bale, choir na ako nung nag-music ako, choir ako ng ilang araw na ba ang choir. Wala pa akong 1 year sa choir eh, nung nag-music ako, alam ko. So, wala rin akong masyadong background sa music. Meron akong beginner knowledge nung pumunta ako nung nag-music ako. Kasi, may onting alam ako sa mga notes eh. Yung mga do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Alam ko yan eh. Tapos yung piano, kabisado ko na yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung sharp and flats. May alam na ako doon sa mga basic. Yun lang talaga yung alam ko. And di naman ako deftone. May relative pitch ako, pero di pa siya ganun ka strong yung relative pitch ko. Nung nasa choir din ako, bass yung una kong boses. Siguro bass. Pero di naman malalim boss ko doon. Yung kaibigan ko talaga real bass. Yung best friend ko siya. Pangalanan ko na si Dennis. Ayun, real bass talaga yung boses. Sobrang lalim. Ayun. Tapos ako, napalayo ako. Naging tenor ako. Hindi na kami tuloy magkatabi sa section na. Ayun. So, tuloy na nga natin. Yung mga kaibigan ko palang mga YouTuber na kasama ko sa content dati. Ayun. Sila Gigi Daniel, PH, tandaan nyo pa. Kung nanonood kayo sa channel ko, kailan nyo si Gigi Daniel. Solid ko, lagi kong kasama yan. Solid kong tropa. Lagi yung kasama sa mga video talaga. Siguro sa mga videos ko, isa siya sa pinakamarami appearance sa video ko. Kasi yun talaga yung tao na sasabayan ako sa trip ko. Tsaka same kami ng hilig. Nag-YouTube rin siya eh. Mahilig sa mga gamings, basta yung nasa harap siya ng camera, ganun, mahilig rin siya. Actually, pangarap nga namin dati maging YouTuber na sikat, tapos magko-contentan. May collaboration kami lagi. Actually, di na collab yun eh, kasi palagi naman kami kasama sa video. So, yun nga. Kaso, nakakalungkot lang kay Gigi Daniel. Binura niya na yung mga video niya eh. Siguro nahiya siya. Binura niya na yung mga video niya dati na mga content niya. So, wala nang trace na may kikita sa kanyang history ng YouTube content creator. Pero, meron pa eh. May video siya sa Facebook na pinost. Hindi niya pa nabubura yun. Sana hindi niya nabura yun kasi wala na yun eh. Hindi na natin may babalikan nakaraan. Ako nakakahiya yung mga video ko actually. I mean, nakakahiya siya na nahihiya ako na ginawa ko yun. Ba't ba ako nahihiya? Nahihiya ako dahil parang kengkoy dati. Pero bata pa naman kasi ako yun. Ako noon, sorry nabubulol. Bata pa ako noon eh. So, hindi natin may sisi. Kung ano-anong pinagagawa natin ng bata. Kung ano-ano lang talagang trip. Mga video ko nga eh, kung ano lang trip ko actually. Siguro, kung may tanong kayo na kung itutuloy ko pa ba tong YouTube. Depende eh. Kung siguro biglang sabog ng views, biglang dami, no? Ganun. Or siguro minsan daming ginagawa, hindi na makapag-edit. Actually, marami akong video na gusto kong i-post. Kaso hindi ko siya na-edit. Ayun, kulang talaga sa time sa pag-edit. Balik tayo sa course ko nga. Yung course ko na kinuha is music. Sobrang hirap niya para sa akin kasi wala talagang background sa music. Tapos di pa ako
ganun kagaling kumanta. Pero nag-improve ako. Second year na ako ngayon eh. Nag-improve ako ng super laki. Nag-improve ako ng, paano ko ba sasabihin? Basta nag-improve ako sa music. Yung singing style ko, marami nagsasabi na mas kumanda pa lalo yung boses ko. Pero dati, marami rin nagsasabi na maganda na. Pero need na improvement. At ngayon, yung improvement na yun, nakuha ko naman. Pero hindi pa naman din ganun kagaling. Pero marami yung natutunan talaga when it comes to technique, singing technique. Tulad ng proper breathing sa diaphragm. Hindi ko pa siya na-master, pero nagigets ko naman kung paano siya nag-works. Pero hindi ko pa masyado magawa. Kasi ganun eh. Hindi mo na makukuha ng isang try yan eh. Diba? Yung maraming beses mong pa-practice it bago mo ma-develop talaga. Para muscle memory na lang. Actually, ang hirap talaga eh. Ng naging buhay ko. Kasi, actually, nung bata pa ako, ang gulo ng pangarap ko eh. Sobrang hirap talaga mag-isip ng pangarap. Para sa akin Kasi nung bata talaga ako, pinakauna kong pangarap talaga. Astronaut eh. Hindi ko pa siya naiisip na mahirap. Gusto ko lang maging astronaut dahil sa mga reference na napapanood ko, kaya sa mga cartoons. Sobrang gusto ko maging astronaut. Tapos nung nag-high school naman ako, junior high, grade 7, biglang nagbago, gusto ko na reporter. Dahil kay Mike Enriquez, yun. Na-inspire ako kay Mike Enriquez. Rest in peace, idol Mike Enriquez. Yun, na-mention pa. At yun, habang tumatagal, naging grade 9 ako. Gusto ko naman maging psychologist. Ayun. Tapos nag-stick na ako, psychologist na ako hanggang bubulol ako! Ulit. Tapos nung grade 9 ako, gusto ko naman maging psychologist na. Ayun, grade 9, grade 10, 11, 12. Gusto ko na maging psychologist niyan. Nung grade 12, nagkaroon ako ng MU. Share ko na lang din. Ayan. Hindi ko napapangalanan. Nagkaroon rin ako ng ka-MU nung grade 12. And di naman niya, wala siya nabanggit na trip niya mag-psychology. Pero ngayong nag-college na, kinuha niya psychology. Ayun, di ko nakuha yung gusto ko. Pero nakuha niya yung gusto ko. Pero yung gusto ko di ko nakuha. No? Ang ironic lang isipin. Dagdag ko na rin sa facts. Sobrang naging idol ko talaga si Arthur nung 2022 or 2021. I think 2021 eh. Hindi ko pa siya idol 2021 pero napakinggan ko na siya. So naging idol ko talaga siya 2022 si Arthur Neri. Na-recommend lang siya ng tropa ko eh. Yung, uy, pakinggan mo nga itong Binhi. Hindi ko siya trip eh nung una. Ano ba itong kanta na ito? Parang ganyan yung reaction ko eh. Parang ang lungkot ng vibes nung una ko pinakinggan. Pero ang pangalawa kong pinakinggan, yung Binhi, okay siya eh. Naramdaman ko na yung ano bang meaning ng kanta. And yung beats. Ayun. Parang ang colorful pala ng pagkagawa. Ang creative niya. So yun, pinakinggan ko na lahat ng kanta ni Arthur. Pagsama, isa lang. Lahat, Cotton Candy. Actually, ngayon die-hard fan talaga ni Arthur. Halos lahat ng kanta niya, alam ko na eh. Mga bago, di ko pa kabisado. Pero, alam ko na. Ayan. Marami nagsasabi kaboses ko. Pero, hindi ko siya kaboses. Ako nagsasabi sa sarili ko. Hindi ko kaboses si Arthur. Testing lang Judge nyo guys kung kaboses ko ba. Kung bibitaw no mahinahon ako ba'y lulubayan ang ating mga kahapon na kinakayang ayusin ay lambing. Mga kahapon ba'y sapat na upang muli
tayo ipagtagpo na hinaharaan. Ba't pa ipapaalala? Di rin naman mga hahawakan. Ba't pa ipipilit kong di namakan? Tayo ang para sa isa't isa. Di ba sinta tayo? Dalaw pa lang noon para sa isa't isa. Ayun lang, tama na. Nag-enjoy na kayo eh. So yun lang. Actually guys, may pinost ako dati. Ay, hindi ko siya pinost. May kinover akong song, yung Baliw Sa'yo, kay J. Rowa. Full cover song. No? Full cover song siya. Kaso di ko pinost eh. Parang naiya ako. Bakit ang boses ko ah? Parang gano'n yung reaction ko nung pinakinggan ko siya. So, binura ko na lang. Sayang. Dahil pala pinost ko na lang nakit pangit. Memories din yun. Kantayin ko lang ngayon ah. Try ko lang. Nung una kita makita, yun ba yun? Binihag mo agad ang aking mga mata. Dahan-dahan na nahulog, hindi ko na malayan na ikaw pala, ikaw na ang matagal ko nang inintay. Oh, I'm falling in love with... isa pa. Oh, I'm falling in love with you. Ikaw laging sigaw ng puso ito. Kaya sana naman ako'y pansinin mo, pagbigyan. Pusong ayoko ng pangit. So yun na nga. Saan na ba tayo? Balik tayo dun sa mga kaibigan ko dati. Na kung nasa na ba sila. Si Raven, or yung channel niya dati, Raven Tribal. Andito pa rin naman siya dito sa lugar na to. Pero di na kami masyadong close. I mean, magkakilala kami, pero di na kami masyadong close. Kasi, ewan, bakit ba? Di mo kami nag-aaway. Parang, ewan eh. Parang nawala si Gian. Parang nagtampo ako kay Raven eh. Kasi, nawala si Gian. Parang wala siyang pakialam eh. Di ba? Kasi si Gian, aalis na siya nun eh. Ayun, nagpapaalam na siya, nag-empake na sila. Mga bagay. Mga gamit nila. Nakikita ko, sinasakay na doon sa truck. Sabang nakikita ko yun. Siyempre, nalulungkot ako eh. Kaibigan ko yun. Sobrang lungkot. Naiyak pa nga ako. Nagkasalubong kami sa tindahan bago siya umalis. Parang inutusan siya nun eh. Nagkasalubong kami. Naiyak ako eh. Ayun. Nung paalis na siya, si Raven nakita ko. Walang reaction. Wala lang sa kanya. Ayun. So, parang naano ata ako dun. Ayan. Parang tampo. Ayun. Basta, yun na yun nangyari. Tapos si Dennis naman, yung tropa ko talaga na best friend ko talaga since birth. Since birth. Yung childhood friend ko yan, si Dennis. Nagpari na siya. I mean, nagseminaryo na para maging pare. And, this 2024 lang din siya umalis. This 2024 lang din siya pumasok sa seminary. This 2024 lang din siya naganap na umalis. Actually, biglaan yung alis niya. Paiba-iba yung schedule. Tapos, bigla ko yun. Bukas na pala yung alis niya. Ayan. Ingat na lang. Ingat ka. Uy, pusa ako.
hanggang doon na lang. Bye-bye na. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye guys. Thank you.